Kamusta mga kababayan? Alam niyo na ba na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay naging usap-usapan sa buong mundo? Pero tanong ha, pwedeng i-dismiss agad ang kaso? O ito ba isang political circus na pinapatakbo ng mga gustong magpapogi sa 2028 elections? Ako nga pala si #WalkWithLan at okay ha? Yan. At ito ang ating Pinoy Politics Unraveled, ang channel na nagbibigay ng straight to the point na breakdown ng mga kontrobersyal na issue sa politika ng Pilipinas, lalo na para sa kabataan at mga OFW natin sa Dubai, Toronto, Riyadh at iba pang panig ng mundo. Ngayon pag-uusapan natin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang kasong puno ng drama, intriga at plot twist. Pero bago natin simulan, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo, no? Diyan sa Hong Kong, Singapore at Qatar. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami. Kung gusto nyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para maipagpatuloy natin ito. Ang tanong natin ngayon, pwede bang i-dismiss agad ang impeachment case ni VP Sara? At bakit nga ba mainit na mainit ang isyong ito? Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon, ang papel ni na Senate President Jesus Escudero at Senator Alan Peter Cayetano at ang posibleng motibo ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at ng House Prosecutors. Pero don't worry hindi ito boring lecture. Bibigyan natin kayo ng fact-based storytelling, witty commentary, at intellectual insights na siguradong magpapahook sa inyo dito. Kaya't i-ready ang kape o Milo nyo lalo na kung nanonood kayo from Sydney, London, at Abu Dhabi. Kung first time nyo rito, i-click na ang subscribe button at i-on ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming political deep dives. Mag-comment rin kayo sa baba. Ano ang tingin nyo sa impeachment case na ito? Team Sara ba kayo o Team Marcos? Let's get the convo started. Yan Una, alamin natin ano ba itong impeachment case na ito? Noong February 5, 2025, mahigit 200 kongresista ang nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang mga akusasyon, betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, graft and corruption, at high crimes. Ang pinaka-kontrobersyal ang allegation na nagplano siyang patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang asawa nitong si Liza at si House Speaker Martin Romualdez. Grabe parang teleserye. Bukod dito, inakusahan din siya ng maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, at Department of Education, DepEd, noong siya pa ang Education Secretary. Pero teka, bakit nga ba biglang nagkaroon ng ganitong kaso? Hindi ba't dating magkaalyado sina Sara at Bongbong? Plot twist talaga. Ang sabi ng kampo ni VP Sara, ang impeachment na ito ay bahagi ng plano ni Marcos para i-sideline siya sa 2028 presidential elections. Sa isang panayam, sinabi ni Sara na ang layunin daw ay perpetuate the power ng pamilya Marcos. Ouch! Pero ang House Prosecutors naman tulad ni Congressman Joel Chua, sinasabi na ang kaso ay tungkol sa accountability at hustisya para sa mga Pilipino. Sino ang paniniwalaan natin? Okay, parang pelikula ito mga kababayan. Sa isang banda, si VP Sara na parang action star na laging may comeback line. Sa kabilang banda, ang House Prosecutors na parang mga kontrabida sa teleserye na laging may evil plan. Pero seryoso ang tanong, may sapat bang ebidensya ang House o puro political vendetta lang? Kung curious kayo sa detalye ng confidential funds, mag-comment ng spill the tea sa baba. At pag-uusapan natin sa susunod na video, i-share na rin ito sa mga kaibigan nyo sa Davao City, Cebu, at kahit dyan sa Los Angeles, California. Ngayon,
Pag-usapan natin ang mainit na tanong, pwede bang i-dismiss agad ang impeachment case? Ayon kay Senate President Chis Escudero, posible daw ito kung makakuha ng simple majority, 13 boto mula sa 24 na senador. Pero teka, hindi ba't kailangan ng 2/3, 16 votes para makonvict si VP Sara? So bakit simple majority lang ang kailangan para i-dismiss? Parang laro ng chess, pero hindi malinaw ang rules. Si Senator Alan Peter Cayetano na kilalang malapit kay Sara, sumang-ayon na posible ang dismissal pero sinabi rin niya na kailangang i-differentiate natin ang possible mula sa what should be done. Ang galing ng sagot, parang abogado sa courtroom. Ang sabi pa ni Cayetano, kailangan kumpirmahin muna ng Senate ang kanilang jurisdiction lalo na't lilipat ang kaso sa 20th Congress. Pero hindi lahat sang-ayon. Ang House prosecutors tulad ni Congressman Adjong, galit na galit sa idea na ng dismissal ng walang trial. Sabi nila, ito daw ay disservice sa mga Pilipino at paglabag sa due process. Si dating Senator Leila de Lima rin, na ngayon ay Congresswoman, sinabi na ang pag-remand ng kaso sa House ay ultra vires o labag sa kapangyarihan ng Senate. Boom! Ang sabi pa ng UP College of Law, dapat ituloy ang trial para unfold ang katotohanan. Parang sinihan ito mga kababayan. Si Chis at Cayetano parang mga direktor na gustong tapusin agad ang pelikula. Pero ang House, prosecutors, sila yung mga gustong magpalabas ng trilogy. Pero seryoso ang dismissal ba ay parang hustisya o para protektahan si VP Sara? Ano sa tingin ninyo? Dapat bang i-dismiss agad ang kaso? Mag-comment kayo sa baba at i-share ito sa mga kababayan natin sa Dubai, Singapore at Toronto. Kung gusto nyong mas malalim na discussion, mag-super thanks na rin para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at ang House prosecutors. Ayon kay VP Sara, ang impeachment na ito ay bahagi ng plano ni Marcos para i-sideline siya sa 2028 elections. Sa isang interview sa Russian media, sinabi ni Sara na gusto raw ni Marcos na hindi siya bumaba sa poder at panatilihin ang kapangyarihan ng pamilya niya. Grabe, parang Game of Thrones. Pero si Marcos sabi niya wala siyang kinalaman sa impeachment. I'm busy with things that benefits Filipinos. Talaga? Pero teka, kung wala siyang kinalaman, bakit galit na galit ang kampo ni Sara? Ang sabi ng mga critics, ang House prosecutors na pawang mga kaalyado ni Marcos ay ginagamit ang impeachment para i-neutralize ang political threat ni Sara na nangunguna sa mga surveys para sa 2028. Survey says, Sara pa rin ang paborito. Ang House prosecutors naman tulad ni Joel Chua, sinasabi na ang kaso ay tungkol sa accountability. Sabi nila, ang 612.5 million pesos na confidential funds ginamit ng mali at may ebidensya daw ng mga peking resibo at maling liquidation. Pero si Sara, sabi niya, scrap of paper lang daw ang mga akusasyon na ito at walang sapat na ebidensya, parang courtroom drama na naman. Kung si Marcos ang direktor ng pelikulang ito, siguro ang title ay Impeachment, The Marcos Legacy. Pero si Sara naman, parang si Darna na laging may sagot sa bawat akusasyon. Pero seryoso ang tanong, political revenge ba ito o tunay na laban para sa transparency? Kung kayo ang senador sino ang paniniwalaan nyo? Mag-comment sa baba at i-share ito sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Melbourne at Vancouver. Huwag kalimutan mag-super thanks para suportahan ang aming channel. Ngayon pakinggan natin ang boses ng kabataan at mga OFW natin sa Saudi Arabia, UAE at iba pang panig ng mundo. Sa X mainit ang debate tungkol sa impeachment. May mga nagsasabi tulad ng isang user na may resolution daw para i-dismiss ang kaso, pero ang iba tulad ni Jesus Falsis na alam nyo lagi pong talunan ang kanyang kandidato, lagi po nagko-comment sa kanya diyan sa X, kaya lang po nag-stop na po ako kasi parang nonsense po talaga dahil lahat po ng kinokomenta niya parang ano ba yan, may sense ba, abogado ba ito? Anyway, ano po ang tawag doon, sino ba yun? Yung congressman dyan, sabi ko matatalo. Marami po, sinasabi ko, lagi matatalo. Yun po lagi ko sinasabi sa kanya sa X. Totoo naman po.
lagi po natatalo ang kanyang kandidato. Galit na sinasabing kailangan ituloy ang trial, sabi niya, no? Parang Twitter war pa rin, no? Ang kabataan, lalo na sa Quezon City, Davao at Cebu, divided ang opinion. Ang iba, Team Sara, dahil nakikita nila siya bilang strong woman na hinaharas ng politika. Ang iba naman, gusto ng transparency sa paggamit ng confidential funds. Sa mga OFW naman, lalo na sa Dubai, Riyadh at Hong Kong. Ang tanong, bakit kailangan gumastos ng milyon para sa impeachment kung maraming Pilipino ang nagugutom? Valid point, di ba? Kung titignan natin ang ibang bansa tulad ng US o Brazil, ang impeachment ay madalas na political tool para i-neutralize ang mga kalaban. Kaya't ang tanong, is this a Philippine version of a global political playbook o talagang laban para sa bayan? Anong tingin ninyo mga kababayan? Dapat bang i-dismiss o ituloy ang trial? Mag-comment kayo, lalo na kung nanonood kayo mula sa Singapore, Sydney o Toronto. I-subscribe na rin ang ating channel para sa mas maraming ganitong content. So ano na ang susunod, ha? Ayon sa Senate, ang impeachment trial ay lilipat sa 20th Congress na magsisimula sa July 28, 2025. Pero may catch, kung hindi ma-restructure ang House Prosecution Panel, maaring ma-delay na naman ang trial, ha? Si Senator Bato de la Rosa, na kaalyado ni Sara, sinusubukang i-dismiss ang kaso pero natalo ang kanyang motion. Ouch! Ang sabi ni VP Sara, ang kaso ay dapat i-dismiss dahil labag daw ito sa one-year bar rule ng Constitution. Pero ang House Prosecutors, tulad ni Isabel Maria Zamora, ito po yung congresswoman ng San Juan na nagiging na po, dynastic na po ang San Juan ngayon. Kapatid po ito nung nasa Taguig na congresswoman na natalo. Sinabi na hindi umepekto ang one-year ban dahil hindi naman na-forward ang unang 3 complaints sa Committee on Justice. Parang legal ping-pong, di ba? Sa huli, ang desisyon ay nasa 24 na senador. Kung makakakuha ng 13 boto para i-dismiss, tapos na ang laban. Pero kung itutuloy ang trial, kailangan magpresenta ng ebidensya ang House. Ang tanong, kaya ba nilang patunayan ang mga akusasyon o manatiling scrap of paper lang ang lahat? Parang Survivor Philippines ito, ha, mga kababayan. Sino ang matitira sa impeachment island? Si Sara ba o ang House Prosecutors? Abangan natin. Kung gusto nyong malaman ang susunod na kabanata, isubscribe na ang channel natin. Mag-comment rin kayo, ha. Sino ang susuportahan nyo? I-share sa mga kaibigan nyo sa London, Melbourne at Doha. O mga kababayan, ngayon, alam na natin ang mga detalye ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Pwedeng i-dismiss agad ang kaso kung magkakaroon ng 13 boto sa Senado. Pero ang tanong, para ba itong sa hustisya o puro politika lang? Si Jesus Escudero at Alan Cayetano bilang mga senador may malaking papel sa desisyong ito. Habang ang kampo ni Marcos at ang House Prosecutors ay patuloy na itinutulak ang kaso. Pero sa huli, ang tunay na tanong ay, sino ang tunay na nagsisilbi sa bayan? Kung nagustuhan nyo ang deep dive na ito, i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell. Layunin natin ang 100,000 subscribers, kaya i-share ito sa mga kaibigan nyo sa Davao, Dubai, Toronto at kahit saan sa mundo. Mag-comment kayo, ano ang prediction nyo sa impeachment? At kung gusto nyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking bagay para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng videos. Salamat sa panonood, mga kababayan. Hanggang sa susunod na Pinoy Politics Unraveled. Para sa mas maraming political breakdowns, subscribe now. Salamat mga kababayan sa Philippines, US, Canada, Saudi Arabia, UAE, Japan, Australia at sa buong mundo. Mabuhay!